April 25, 2010, madaling araw ng linggo sa St. Paul, Minnesota. Tahimik ang paligid. Halos tulog pa ang buong komunidad. Isang ordinaryong umaga na sana, pero sa loob ng isang bahay, may isang tawag sa 911 na magbabago ng lahat. Ang tumawag, si Heidi Firkus, 25 years old at bagong kasal. May buong buhay pa sanang naghihintay sa kanya. Pero ilang segundo lang matapos ang tawag na iyon, naputol ang linya. At magsisimula ang isang misteryo na aabot ng mahigit 11 years bago mabigyan ng kasagutan. Si Heidi Firkus ay kilala bilang mabait, tahimik, at may matibay na pananampalataya. Nakilala niya ang kanyang asawa na si Nicholas Firkus sa simbahan. Pareho silang active bilang youth leaders. Nagpakasal sila noong 2005. Para sa mga nakakakita sa kanila, isa silang ideal Christian couple. Simple, tahimik, at mukhang masaya. Pero gaya ng maraming kaso sa true crime, may mga problemang hindi ipinapakita sa publiko. Bandang 6:30 ng umaga, tumawag si Heidi sa 911. Narinig sa recording ang takot sa kanyang boses. Ang sabi niya, may tao daw na pilit na pumapasok sa kanilang bahay. Habang kausap niya ang dispatcher, parang may naririnig siyang galaw. Tense ang kanyang boses at kinakabahan. At pagkatapos ng halos 1 minuto, may narinig na malakas na putok, na parang baril. Pagkatapos noon, ay katahimikan at naputol na ang tawag. Ilang sandali lang matapos maputol ang tawag ni Heidi, may panibagong tawag sa 911. Pero ang boses ay kay Nick Firkus. Ang sabi niya ay may intruder raw na pumasok sa kanilang bahay. Nagkaroon daw ng agawan sa baril, isang shotgun, at bigla raw itong pumutok. Ayon sa kanya, ang unang putok ay tumama kay Heidi at ang pangalawa ay tumama raw sa kanyang binti. Ang sabi niya sa tawag, may pumasok sa aming bahay at binaril kami. Pagdating ng mga pulis at ng EMT, si Heidi ay natagpuan sa foyer ng kanilang bahay. Wala nang malay at idineklarang patay sa mismong lugar. Si Nick naman ay may sugat sa binti at dinala sa ospital. Sa unang tingin ay parang ang home invasion gone wrong ang nangyari. Pero habang tumatagal ang investigasyon, maraming tanong ang nagsimulang lumitaw. Ang mga napansin ng mga investigador ay walang forced entry. Walang ninakaw sa bahay ng mga Firkus. Walang footprints, walang DNA ng ibang tao, at walang bakas ng gulo sa loob ng kanilang bahay. Kung meron nga bang intruder, nasaan siya? May isang kapitbahay rin na nagsabing bago ang putok ng baril ay may narinig silang sigawan na parang may nagtatalo. At may narinig siyang boses na nagsabing, binaril mo siya, binaril mo ako. Hindi ito tunog ng random na magnanakaw. Habang lumalalim ang investigasyon, may natuklasang malaking sikreto ang mga pulis. Ang bahay ni Heidi at Nick ay for foreclosure na. Lubog na sila sa utang at malapit nang ilitin ang kanilang bahay. Pero ang nakakagulat, walang kaalam-alam si Heidi. Walang senyales na sila ililipat. Walang paghahanda, walang mga kahon ng mga gamit. Ibig sabihin, itinatago ni Nick ang tunay nilang sitwasyon.
At kung malalaman iyon ni Heidi, pwedeng masira ang imahe niya bilang asawa, bilang leader sa simbahan, at bilang quote-unquote responsableng lalaki. Sa loob ng 10 taon ay walang kaso ang naisampa. Nagluksa ang pamilya ni Heidi. Naghintay sila sa hustisya, samantalang si Nick ay nagpatuloy sa kanyang buhay. Nagpakasal siya uli at nagkaroon ng mga anak. At parang iniwan na niya ang nakaraan. Pero ang nakaraan, hindi siya iniwan. Ang ikalawang asawa ni Nick na si Rachel ay nagsimulang makapansin ng kakaibang bagay. Tungkol ulit ito sa pera, sa kasinungalingan at sa mga bagay na itinatago ni Nick sa kanyang asawa. Dahil dito, palihim na nirecord ni Rachel ang ilang pag-uusap nila ni Nick. At kalaunan, ibinigay niya ang mga recordings sa pulis at ito ang naging turning point ng kaso ni Heidi Firkus. Isang bagong detective ang humawak sa kaso at muling sinuri ang lahat ng ebidensya. Ang 911 calls, ang crime scene photos, ang trajectory ng bala, ang posisyon ng katawan, at ang 3D reconstruction ng foyer ng bahay ni Nick at Heidi Firkus. At ang conclusion, hindi tugma ang kwento ni Nick sa physical evidence. Ayon sa analysis, ang barel ay pinaputok mula sa loob ng bahay, mula sa direksyong kinaroroonan ni Nick, kung saan nasa likod siya ni Heidi. Isang patunay na walang intruder. Noong 2021, mahigit 11 years matapos ang pagkamatay ni Heidi, inaresto si Nick Firkus. Kinasuhan siya ng second-degree murder at kalaunan ay first-degree murder. Ang dating quote-unquote biktima sa kwento, siya na ngayon ang pangunahing akusado. Noong 2023, nagsimula ang trial. Ayon sa panig ng prosekusyon, walang ebidensya ng intruder. Nagsinungaling si Nick Firkus. Ang malinaw na motibo ay pera at reputasyon. At stage ang buong home invasion story. Ayon naman sa depensa, sinasabi nilang circumstantial lang ang mga ebidensya at pinanindigan ni Nick ang kanyang kwento. Pero pagkatapos ng 11 days ng paglilitis, noong February 2023, sinintensiyahang guilty si Nick Firkus sa 2 bilang ng murder. Sinintensyahan siya ng life imprisonment. Hanggang ngayon ay sinasabi pa rin niyang inosente siya. Pero para sa korte at sa pamilya ni Heidi, nakamit na nila ang hustisya. Kahit huli na. Si Heidi Firkus ay 25 years old lamang. May mga pangarap, pamilya, kaibigan, at maganda sanang plano sa kanyang buhay. Ang pinaka nakakalungkot sa kasong ito ay pinatay si Heidi ng isang taong dapat sana ay nagprotekta sa kanya.